si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Libra! Libra, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at as usual, Libra, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? At Libra, pasensya na ha, na late ang ating pag-upload ng video kasi nung March, napakarami po ng mga nagre-request ng personal reading, nag-request ng spiritual counseling, which is video call po yon. At dati po kasi ang pamamaraan ko, yung connecting with your loved ones, yung spirit guide, through meditation. So ngayon, dahil sa maraming nag-request na sana video call. So ang ginawa namin, dahil psychic medium ako, nag-video call po kami. So pag video call po kasi talagang medyo kailangan mag-focus ako doon. And then, syempre, kailangan bago mag-start ang aming video call, ang aming session, sa mga spiritual counseling, sa mga nagpapaturo ng kung paano mag-meditation, kailangan ko po muna mag-channeling. Kaya talagang kailangan ko ibuhos ang energy ko, ang oras ko sa kanila. Okay, so pasensya na Libra ha. At yun po talaga ang tunay kong trabaho. Hindi po ako YouTuber. Kaya makikita mo sa mga videos ko, hindi ako nag-upload ng maraming zodiac signs sa isang araw. Okay? Iba po ako. Ibang klaseng YouTuber po ako. Dahil hindi po talaga ako professional YouTuber. Professional psychic medium ako. At yan ang trabaho ko dito sa Japan. Sa hindi po nakakaalam. Lalo na't marami po ako ngayon mga bagong subscriber. Maraming salamat sa inyo. At katulad ng sabi ko, mahaba talaga ang reading ko. Kasi, syempre, Libra, next time, hindi ko alam kung kailan na naman kita mabibigyan ng reading. Kaya, etong reading na to, namnamin mo. Okay, Libra? So, alamin natin ang angel number na nakakita mo. Kung ano ba ang mensahe niya sa iyong buhay pag-ibig. Actually, ang buhay pag-ibig mo, konektado rin niya naman sa pera mo di ba? Pera, pakikisama mo pakikisalamuha mo sa mga tao sa kapaligiran mo. So, kung ano yung mensahe ng angel number, ng gabay mo, or ng spirit guide mo, or ng universe, yun lang ang ihahatid ko sa iyo. Yun ang babasahin ko sa iyo, Libra. Okay? So, ano ba ang mga mensahe? Mensahe ng angel number ng gabay ni Libra. Ayan na. May naglabasan na numero. Tumalsik na. Tumalsik na yung isang baraha. Ay. Ayan, tumalsik dito. Lahat. Babasahin natin lahat yan ng upright. Pero, nauna itong apat, Then, later on, kaya apat na lang ang kukuhanin natin dyan. And then, mamaya ko na muna siya i-open para surprise. Para surprise siya sa'yo. Combination siya ng angel number. Mga angel number na nakakita ni Libra na hindi niya napapansin. Hindi niya alam kung ano ang mensahe. Kasi alam mo Libra, ang angel number, hindi yan coincidence. Malamang yung iba sa inyong Libra, naka-align ka na sa universe, kaya binibigyan ka ng mensahe. Ang kaso, hindi ka lang nagpe-pay attention. Alam mo, ang angel number, minsan, rin yan binibigyan tayo ng clue, ng hint, kung anong kaganapan ng meron tayo ng mga panahon na yan, mga oras na yan. Kaya hindi mo pwedeng babaliwalain yan, Okay, mayroon ng ilan to? 3. Kuha pa tayo ng 2. Ayan. So, meron tayong esoteric na barahat ang babasahin ko sa inyo sa simula. Japanese siya kasi muna ko talaga. And then, tingin ko sa'yo, Libra, ikaw ay fearless. Fearless, obvious naman sa itsura ng baraha mo yan. Fearless ka and then courageous na Libra. Okay? At masasabi ko na courageous lover. Mukhang mahirap din sa'yo para mag-commit sa isang samahan. Masasabi ko rin na padalos-dalos ka, hindi ka
naging maayos siguro sa iyong mga naging karelasyon. Ano? Kaya naman meron kang angel number 21. Dito siya di ba? 21, 2 plus 1, 3, 48, 48, 4 plus 8, 12, and then 29, which is 11, and 6, and then 41, 5. 6, 41, 22, 96, 48, higher view, awakening genius, birth of magic, so expose and reveal. So, sinasabi sa'yo dito, una, itong angel number 21. Sinasabi sa'yo, may taong puno ng sigla at walang takot. Maaaring ikaw rin mismo ito, or merong kang karelasyon, baka asawa mo, karelasyon mo, or merong tao na puno siya ng sigla at wala talaga siyang katakot-takot. Or maaaring pareho talaga kayo ng pag-uugali na padalos-dalos, or masasabi ko na madamdamin. Kasi, yun eh. Yun yung pag-uugali nyo. Yun yung likas nyong pag-uugali na malamang na meron kayong the same character. Na kung yung iba sa inyo, ngayon palang papasok itong ganitong klaseng uri pag-uugali ng taong ito, or baka yung iba sa inyo pumasok na sa buhay mo. Ano? Or maaring pumasok na ito ngayon sa kasalukuyan na, no? Pero alam mo, Libra, no? Libra, please do understand, ano, na hindi lahat ng taong nakikilala nyo or natin ay dala lahat ng universe yan. Maging negatibo man or positibo. Minsan kasi, ano, Libra, mahirap sabihin, ano, pero minsan kasi ang evil spirit din ang may dala niyan. Hindi mo alam to, no, Libra. Pero mostly ang reading ko kasi nakikita ko dito sa dalawang baraho mo, 4, 8, 6, ano. And dito rin, ano. So, masasabi ko kasi hindi lahat ng taong nai-encounter natin, meron tayong soul contract. And then, hindi rin lahat dala ng universe. Okay? Minsan, ang evil spirit, ang mga monitoring spirit, ang mga familiar spirit, dadalhin sa iyo yan para merong magandang kaganapan na mangyayari sa iyo, pero base yon sa kagustuhan ng mga demonic, okay, ng mga evil spirit. Meron namang minsan, ano, ang universe din, bibigyan ka rin ng tao na makikilala mo, makakarelasyon mo. Minsan sabihin mo, bakit ganun, puro malas, bakit nauwi kami sa ganito? Yun naman kasi, sinadya ng universe. Okay? So, para mag-evolve ka, para mag-grow ka, para mag-mature yung iyong soul. So, minsan, mayroong mga ganun tao na nakikilala na, kaya nga dito sinasabi ng angel number 6 na it is what it is. Kaya huwag mong sasabihin na, actually 641 din, ganun, ano. And then, etong 641, 11 yan. Tas 11, tas eto 29, 11, 11. So, malamang yung mga ganyang klaseng numero, nakakita mo na yan everyday, sa oras, sa mga kotse, sa telephone number, na yan ang sinasabi sa'yo. So, every time na meron ka nakakilalang tao, huwag mong iisipin na, let's say, hindi naging magandang ending ng inyong relasyon, ano? So, maaring minsan, yung taong nakilala mo, dala yan ng universe, or minsan naman, yung dala yan ng mga monitoring spirit, ng mga evil spirit. Maaring ikaw ang ginamit, or yung taong yun ang ginamit ng mga evil spirit na yan para magkaroon ka ng kasalanan, makagawa ka ng mga labag sa utos ng Diyos. For example lang, hindi ko alam kung ginawa mo or ano, no? Pero for example lang. Kasi Libra sa hindi nakakaalam, ano, ang reading ko talaga, spiritual reading. Okay? Lalo na kapag nag-request ka ng personal reading, ganito talaga ang reading ko. At kung gusto mo ng video call, ano? So ngayon, Libra, ano, balik tayo sa sinabi ko na kung hindi ka familiar sa sinasabi ko, no? Kasi meron talagang evil spirit na which is monitoring yan, monitoring and familiar spirit, which is lahat yan, may kanya-kanya mga pangalan at
mga evil spirit yan or demonic, mga negative entities. Sometimes, mayroong mga tao sinasabi nila na ang universe at ang mga demonic spirit, minsan nagkakasundo para lang magkaroon ka ng karanasan dito sa earth. Okay? Long story at tingin ko, Libra, hindi mo maiintindihan lalo na kung ang iyong pag-iisip ay makaluma. Kasi mayroong mga tao, no, until now, ang pag-iisip nila, pag pumunta sa manghuhula, it's either na mangkukulam, pababalikin yung asawa or kung ano, wala silang sapat na kaalaman about sa ating katawan, about sa chakra, sa kundalini, wala silang ganong kaalaman. Kaya medyo yung mga ganong klaseng manghuhula, mababaw. At marami na ngayong mga tinatawag na wicked, na lalo na ngayon maraming mga false tarot reader na wala silang pakialam sa buhay mo, basta sila, upload lang sila ng upload, bigay lang sila ng bigay ng mga reading na wala silang pakialam kung ano ba talaga ang matututunan mo. Okay? So, pasensya na, Libra, ha? Mas mahaba talaga ang aking reading, kaya please bear with me, So, katulad ng sinasabi ko, minsan kasi yung mga evil spirit, nakikipag-cooperate din yan sa universe para nga mag-grow ka, para magkaroon ka ng ang tawag dito, malawak na pananaw. Kasi higher view nakalagay dito sa angel number 41. So, magkaroon ka ng malawak na pananaw. Pero, ang mga evil spirit din, ang mga demonic spirit or mga negative entities, meron din kasi silang sariling agenda, hidden agenda. Okay? Pero eto sinasabi sa iyo ng angel number na to, no? Malamang na 29, 11, 11 or 641, nakakita mo na yan. Sinasabi nito, no, na malamang na nahirapan ka makisama sa pag-uugali ng mga tao or yung taong nakarelasyon mo. Yung pagiging impulsive niya, tapos ikaw rin, meron ka rin ganong klaseng side, or maaring yung person mo lang, or malamang na ang karelasyon mo, siya yung tipo ng tao na, kumbaga, kaakit-akit. Kaakit-akit sa panlabas, or kaakit-akit dahil matalino, dahil meron tayong angel number 21, 29. So, baka, yung alam mo yun, pag bawa sa school or sa office, pagka hindi naman gwapo pero maboka, maraming alam pagdating sa trabaho, sa mga gadget. So, naaakit niya yung mga tao na may interest sa kanyang topic. So, malamang na ikaw, nagsiselos ka, kung ano-ano nang pumapasok sa isipan mo, namumuo ang insecurity sa puso't isipan mo. Nababahala ka, o yung iba sa inyo, nahirapan ka makisama sa person mo, na may times siguro na naging exciting ang inyong relationship, na uwi kayo sa hindi naging maayos pagkatapos ng excitement, Kaya naging mas madali kang kapitan ng mga negatibong enerhiya, negatibong entities. Kaya hindi lahat sa inyong Libra, pero ito ang nakakita ko dito. Okay? Baka yung iba sa inyo, yung itong person mo, meron siyang naakit na tao na talagang nagkaroon talaga ng gusto sa kanya at ginamitan siguro siya ng black magic. Okay? At kaya siguro naramdaman mo na parang nag-iba yung kanyang feeling sa'yo, naging malamig, naging hindi na katulad ng dati na nagkakaroon na kayo ng trouble. Minsan yung away nyo, wala na sa, kumbaga parang nonsense. So malamang na meron kayong, yung iba sa inyo, meron kayong ganong klaseng kaganapan. Pero Libra, tingin ko sa'yo, ikaw rin ang Libra na may takot kang ma-reject. May kung anong kinakatakutan ka dito, o hindi reject, or meron sa kung anong kinakatakutan ka, at mukhang yung isipan mo, hindi mo namamalayan na napupuno ka na ng takot, balisa. At kapag ang isang tao ay puno ng takot, kasi Libra, tandaan mo diyan pumapasok talaga ang evil spirit. Ay katulad na sinasabi ko kanila, yung mga monitoring spirit, mga familiar spirit, which is lahat yan, galing yan sa mga evil spirit. Kaya,
kung etong, let's say, Libra, for example, kung ikaw ang Libra na, siguro etong karelasyon ko, kinulam to. Kung meron ka ganong klaseng iniisip, maaring oo, kinulam yung karelasyon mo, pero hindi tatalab ang kulam kung ikaw ay merong positive mindset. At kung nagkakasundo kayong dalawa, hindi tatalab yan. Promise. Nagkataon lang na ikaw, Libra, meron kang negatibong pag-iisip, namuo ang iyong fear, namuo ang iyong pagkakabahala, insecurities, na andun yun eh. Kaya gumana ang kulam. At kung hindi ka, kung malakas ang kapit mo sa Panginoon, mas lalong hindi magaganap yung sinasabi ko. Kung halimbawa, ikaw ang Libra na, yung karelasyon ko, siguro kinulam, o yung asawa ko, ganyan, ganon, or may third party na ganyan, ganon, kung ano man yun, Pero, doon nagsisimula yun sa iyong enerhiya, Libra. Okay? Kaya naman, sinasabi sa'yo dito ng iyong gabay mo siguro to, na, alam mo, palatandaan ito na, kumbaga, yung mga ganyang klase mong nawalan ka kasi ng kakayahan, malamang na hindi ka masyado nakakapagsimba, nakakapagdasal, or hindi ka naniniwala sa mga gabay, sa mga anghel, kung ano man ang paniniwala ang meron ka, Pero sinasabi sa'yo dito ng mga angel number na to, at is 4829, palatandaan ito na magkakaroon ka na ng kaginhawaan. Kung dati sa tingin mo nagdusa ka, mula sa pagdurusa mo, kumbaga isa na itong panibagong yugto ng buhay mo, magiging malaya ka na. Yan ang sinasabi ng angel number 41. And then 48, magiging malaya ka na. Okay? Magiging malaya ka na sa mga negative na emosyon mo, negative na yung mga pagdurusa mo, sa mga pagdurusa na pinagdaanan mo. At kumbaga, yung iba sa inyo, malamang nabubukas na, angel number 6, magbubukas na yan, nalalapit na sa'yo ang kaligayahan. Eto na ang divine timing. Magbubukas na kasi 641, 6, diba? Tapos 4 plus 1, 5. So 11. 6 plus 5, 11. 29. 2 plus 9, 11. So 11, 11. Then meron tayong pintuan dito. So ang 11, 11, ibig sabihin magbubukas. Meron ng bagong opportunity. Meron ng bagong yugto ng buhay mo. Na eto na. Kumbaga, sinasabi mo na malas ako, ganyan. Kung anong naranasan mo, okay lang yan. Okay? Tapos na yun. Tapos na ang pagdurusa mo. Kahit na hindi ka naniniwala sa guardian angel mo, hindi ka naniniwala sa spirit guide, sa mga ancestor mo na naging gabay mo ngayon, it's okay. Kasi sila na ang mag-aano sa'yo. And meron ding cycle kasi ang ating buhay. Kaya, papasok na sa'yo ang magandang cycle ng buhay mo. Libra, malamang na wala kang alam about sa universe, kung sa ano-ano mang ganyang klaseng usapin. Pero, etong angel number 1111 na to, kasi ang connection mo sa mundo ng spiritual or ang connection mo sa universe lumalalim. Wala kang alam dyan, pero ang soul mo, ang spirit mo, lumalalim. So, siguro yung iba sa inyo, nag-switch kayo ng paniniwala or merong mga taong nag-advise sa'yo, kaya nagbago ang iyong pananaw. And, baka yung iba sa inyong Libra, humingi ka na ng tawad sa Panginoon or nagkaroon ka na ng self-realization na sa mga nagawa mong, kung anumang kilos ang nagawa mo, mga pagkakamali mo, then napansin yun ng gabay mo. Napansin yun ng mga anghel. Kaya naman, kumbaga bibigyan ka nila ng panibagong opportunity, na which is maganda yan. Okay? Kaya kahit na nahirapan ka sa mga nakaraang panahon, or hanggang ngayon nahihirapan ka, mahalagang tumingin ka sa hinaharap dahil meron kang positive na magaganap sa buhay mo, sa buhay pag-ibig mo. Baka hindi lang sa buhay pag-ibig mo, sa buong kabuhayan mo. Kaya magbubukas siya. Kaya siguro nakakita mo ang angel number 1111 dahil panibago na yan. Which is eto rin, etong 48, which is 4 plus 8, 12 din yan.
12, tapos ito 21, 21, 12. So, mirroring ang nangyayari. So, maaring Libra, naging busy ka sa trabaho mo, kaya nawalan ka ng oras sa kung anumang klaseng, let's say, sa may karelasyon ka, Tapos sa sobrang, kung naging busy ka or hindi mo nabigyan ng, ang tawag dito, ng oras ang iyong karelasyon, ganun din ang naging reflect sa'yo eh. Kaya malamang yung iba sa inyo, kung ano yung ikinilos mo, ganun din ang naging reflect sa karelasyon mo. Maaring sa trabaho or maaring sa kung anong kadahilanan na hindi mo nabigyan pansin ang iyong karelasyon, yung person mo, asawa mo. Ngayon, ganun din siya. Nakaramdam din siguro siya ng insecurity. Kung ano yung naramdaman mo. Kung ano yung sa tingin mo na lumayo ang damdamin mo or naging busy ka sa ganito, ganun, meron ka naramdam, ganun din siya. Kaya nagkaroon din kayo ng mirroring. So, meron ka ring naramdaman, nakikita kasi ng universe lahat ng mga kaganapan na nangyayari dito sa mundo natin, Pero hindi naman sila pwedeng agad-agad makialam sa buhay natin. Okay? Then meron din tayong free will, meron din tayong mga bagay na talagang orchestrated na, meron din naman na binabato sa atin para mag-grow tayo. Katulad ng sabi ko sa intro ko, sa kanina sa sinasabi ko. Kaya may mga kaganapan na nangyayari sa inyo, Libra, na malamang pagsubok yon. Kung hanggang saan hanggang saan mo ipaglalaban ang karelasyon mo, ang sitwasyon nyo, ang samahan nyo, kung ano yung mga hadlang na kailangan yung i-overcome, maaring trabaho, maaring pera, maaring may third party na talagang tao talaga. Kasi ang third party, sari-sari naman yan, So, maaring may mga ganun kang karanasan na ngayon, kailangan mo kasi dito mag-grow. So una, ang sinasabi sa'yo dito na 11-11 dahil meron ng kumbaga abundance ibibigay, kasaganaan. Tapos na tatapusin na ng universe sa'yo ang mga paghihirap mo, pagdurusa mo, kahit sabihin mong single ka, kahit sabihin mong may asawa ka, Libra. Ngayon, ang gusto ng universe dito, ang gusto ng mga gabay mo, kaya binibigyan ka ng 11-11 or 6-4-1, nakakita mo na siguro yan sa relo. Alas 6 ng 41 ng hapon or umaga. Or ano ba ang nakakita mong mga angel number? Baka 12, 12, 12, 1 plus 2, 3, tapos ito 2 plus 1, 3, 33. So, master number. Hindi mo na pwede siyang i-add, para maging single digit kasi master na yan. Which is meron kang angel number 6 dito. So, sinasabi sa'yo niya na, naging stagnant kasi yung sitwasyon mo and mukhang walang pagbabagong naganap. Mas marami pa yung pag-iwas mo na ginawa sa mga bagay-bagay na dapat harapin mo or imbis na gawan mo ng solusyon, mas nag-stay ka sa bad situation. Kaya malamang yung iba sa inyo, eto na talaga yung, kumbaga kasi meron kayong mga nakasanayang sitwasyon, yung feeling mo siguro, hindi ka na makakaalis doon. Or mas, kumbaga, nasanay na ako sa ganito ganito na lang ako. Parang, hindi ka na nag-isip na pwede ka naman magbago. Pwede mo naman pagulungin sa ibang storya ang buhay mo. Ibang senaryo. Pero, yung mindset mo, doon na lang nakatuon. Kaya bibigyan ka dito ng mga gabay mo or ng anghel ng universe na Libra, hindi lang yan ang buhay mo. May panibago. At pwede mong baguhin. Kaya 11-11. Pero Libra, kukuha pa ako ng ibang baraha sa'yo. Kukuha. Oo. Meron tayong angel number 20, truth. Alam mo Libra, lahat ng pumapasok sa isipan mo, magiging makatotohanan sa ngayon. Bakit? Kasi binibigyan ka na ng universe ng chance, ng bagong opportunity. Kaya makakabuti sa'yo na huminahon ka, pag-aralan mo ng maigi ang sitwasyon mo, kung ano man ang klaseng relasyon ang meron ka, Libra, at meron ka, ito, truth. Okay, angel number 20.
Halimbawa, nagkahiwalay kayo, kung gusto mo makipagbalikan, kung gusto mo talaga ng masayang samahan, kung gusto mo magkaroon ng karelasyon na magandang samahan, magkakaintindihan kayo, magkakaunawaan, kailangan dito magkaroon ka ng ganap na kumpiyansa. Kumpiyansa sa sarili mo, sa inyong samahan, sa pinasukan mong samahan. Kaya may nagliparan sa iyo dito. Lumabas sa angel number 3, recognition and reward. Angel number 5, angel number 2. 2. Dito 7. Dito naman 8. Dito naman 23. 23, this 5. Bagsak nito, 5. Okay. So dito, ito lang sasabihin ko sa iyo, Libra. Maraming tao sa panahon ngayon na gumagawa ng manifestation. Okay? Gumagawa sila ng manifestation. Pero para ma-recognize ng universe, ng gabay mo, marinig nila at mabigyan ka ng reward dahil meron ka angel number 3 dito. Okay? Gumawa ka ng affirmation mo or magdasal ka. Para kung gusto mo talagang maintindihan ko ano ang sinasabi ng angel number 11 na yan, para ganap mong mata mo kung ano man ang abundance na gusto nilang ibigay sa iyo. Ang reward, ayan reward and gift. So pero para maano mo yan, Libra, kailangan magkaroon ka ng positive mindset. Ang kailangan kasi dyan, kung gusto mong maging masaya ka, dapat makaramdam ka rin ng kasiyahan. Hindi yung nagmamanifest ka, gumagawa ka na, Lord, sana maging maayos kami ng karelasyon ko, maging masaya kami ng mga anak ko, ng mga gano'n. Kung ano man yang minamanifest mo, pinagdarasal mo, ginagawa mo ng affirmation, kailangan maramdaman mo yan. Kasi kung hindi mo nararamdaman, or parang ang feeling mo, wala pa sa kamay mo, kailangan maramdaman mo na nasa kamay mo na. Masaya kami. Kumbaga, natamo mo na. Ganyan ang affirmation, ang manifestation, ang law of attraction. Kailangan, kahit na hindi pa nangyayari sa'yo, hindi mo pa napanghahawakan, kailangan maramdaman mo na masaya ka na. Kasi kung hindi, kumbaga, sana sa future, ganito kami, sana, malayo pa eh. So, yung 11-11, parang gusto nang buksan ng universe yung pintuan, yung yan, tinan mo, sarado pa eh. Kailan bubuksan? So, ikaw ang magbubukas nito eh. Kung yung mindset mo, naniniwala ka at sa tingin mo, hawak mo na, na andyan na, nararamdaman mo na, talagang, kumbaga parang nananamnam mo na. Pero kung ang feelings mo hindi pa nananamnam, mananatiling sarado yan. Okay? Kaya ikaw rin ang magbubukas niyan. Kaya kailangan maging maging, let's say, gusto mong mahalin ka ng person mo, kailangan magmahal ka at kumbaga ramdamin mo rin na nagmamahalan na kayo or malayo pa kayo sa isa't isa, ramdamin mo rin na magkakabalikan kayo, magiging maayos ang inyong samahan. So, yung mga ganong klaseng feelings mo, dapat baguhin mo na. Alisin mo na yung mga negatibo mong pamamaraan. Lahat yun, lalo na sa panahon ngayon, kung naniniwala ka sa law of attraction, kung gumagawa ka ng manifestation, affirmation, yan ang mga tamang dapat na gawin mo. Kasi eto na 11-11 binibigyan ka na ng universe ng good opportunity, ng abundance. Ikaw ang gumagawa ng hadlang. At saka meron tayong 5, angel number 5. So marami nang magbabago sa'yo. And angel number 3 plus 5, 8. So abundance din yan, Ngayon, 8 tapos plus 2, 10. Angel number 2. Or 1 plus 0, 1. Ngayon, angel number 1, angel number 2, number 3, 5, then 8. Alam mo, Libra, iwasan mo lang yung punuin ang isipan mo ng takot. Kapag nakaramdam ka ng takot, pag-aalala, baka lokohin ako, baka ganito mangyari, baka ganyan, kung anong pag-aalala ang pumasok sa isipan mo, i-switch mo agad yan sa positibo. Kasi ikaw ang magsasara eh. Okay? Isasara mo yung bubuksan na to ng universe. Kaya binigyan ka ng 11-11 at meron ka pang angel number 8. Ngayon, para mag-reflect yan, kailangan
maging positive thinking ka para ma-pick up ng universe na handa ka na. Ganun yan ha, Libra. Kaya iwasan mo yung pag-iisip mo ng mga ipagkabalisa, yung takot, kung ano insecurity, yung padalos-dalos na kilos mo, yung mga action mo, yung pananalita mo, lalo na kapag nagger ka, kapag palagi kang yung pananalita mo ay para kang nagbibintang, madali kang, kasi nga na magre-reflect yung ano yung akala mo siguro mag-ano ka, magpaligoy-ligoy ka, pero napipick up yun ng person mo. Nagre-reflect din sa kanya. Kahit na hindi mo tapusin yung statement mo or kahit na hindi mo isabibig, nakakita niya na nagre-reflect yung energy sa energy. Kasi tayo mga tao, made tayo ng electromagnetic field. Kaya kahit na, let's say, mabunggo mo lang ang isang tao, nararamdaman mo agad, lalo na kung ikaw ang Libra na talagang sensitive. Kaya mapipick up mo yun. Baka yung iba sa inyong Libra, yung karelasyon nyo is sensitive, baka empath, ano? Or talagang hindi man siya empath, highly sensitive na tao, kaya hindi ka man magsalita, napipick up niya. Kaya nagre-reflect yung saloobin mo, yung damdamin mo. Which is hindi naman yun talaga ang gustong mangyari sa inyo dito ng universe. Kaya Libra, kung ano man ang hinihiling mo, pinagdarasal mo, ibibigay sa'yo ng universe. Yun nga lang, kailangan mong baguhin ang iyong pananaw, ano? At gamitin mo yung intuition mo. Kasi binibigyan ka na ng mensahe. Katulad dito, binibigyan ka na ng 1111. No? Yung sinasabi na ng mga gabay mo or ng guardian angel mo, kung anong paniniwala mo, hindi ko alam, ano? Pero binibigyan ka na ng mensahe. Ngayon, kung hindi mo pagaganahin ang iyong intuition, hindi mo magiget ang mensahe nila. Kasi binibigyan ka na nila ng hint na Libra, liligaya ka, magiging masagana ang buhay mo. Kung may karelasyon ka, magkakaayos kayo. Kung wala kang karelasyon, magkakaroon ka ng karelasyon. Magkakasundo kayo. Ang kaso, hindi mo nagiget. Ngayon, bakit hindi mo nagiget? Kasi negative thinking ka. Mas nangunguna yung takot sa isipan mo, sa puso't isipan mo. Kaya, imbis na merong ibibigay sa yung reward ang universe, tingin ko naman magandang ugali mo, ano? Ngayon, kaya bibigyan ka dito ng reward. Pero ngayon, ang kailangan lang dito, unang-una, maging honest ka sa sarili mo. Talaga bang gusto mo itong buhay na papasukin mo? Itong ibibigay sa'yo ng universe, gusto mo ba? Handa ka ba? Ngayon, kung handa ka, kailangan maging positive ang pananaw mo, ang kilos mo. At iwasan mo ang gumawa ng mga negatibong aksyon. Okay? Alisin mo yung mga negative mong pag-uugali. Lahat yan. Hindi ka tatablan ng kulam din kapag positive thinking ka. Tandaan mo lang yan. Dahil meron kang sariling kakayahan at meron kang gabay. Lahat tayo mga tao may gabay tayo. Kaya kung matalas or meron talaga kayong communication ng gabay mo, kahit sabihin mong wala kang third eye, pero naniniwala ka sa kanila, hindi mo sila nakakita, pero naniniwala ka, babantayan at babantayan kanila. Let's say, si Archangel Michael, Gabriel, Raphael, or kung sino mga ascendant master ang pinapaniwalaan mo. Lahat yan, Libra. Kaya hindi ka tatablan ng kulam kung sa tingin mo, baka ako kinulam ako or baka yung karelasyon ko kinulam. As long as meron kang magandang enerhiya, positive thinking ka, tapos yung person mo rin, nagkakasundo kayo. Kaya lang kayo tinatablan ng kulam, kung yung iba sa inyo, baka tinatablan ng kulam, or meron kayong ganong klaseng haka-haka, baka ganyan, yung kaya kami nagkahiwalay, or kaya siya pumatol doon sa third party na yon dahil kinulam or ginayuma. Hindi naman gagana yun kung meron kayong mga positive na pag-iisip, meron kayong mataas na vibration. Actually, pag positive thinking ka, positive ang mindset mo, tataas ang vibration frequency mo. Kaya, hindi gagana ang kulam. Totoo yan, Libra. Maniwala ka sa hindi. Okay? And then, kung sa tingin mo ay hindi gumana o kumonekta ka sa iyong gabay, gamitin mo ang iyong intuition. Okay? So, para makapag-connecta ka, mabigyan ka ng hint at sila mismo ang poprotekta sa iyo. Ipagpatuloy mo yung pagdarasal mo,
pakikipag-connect. Hindi mo na naman kailangan mag-ritual-ritual eh. Naandyan ang Biblia, basahin mo ang Biblia. Hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka. Pero hindi mo kailangan ng mag-ritual-ritual. Ang, di ba, kung Kristiyano ka, di ba, sinasabi naman, Jesus is the way. Ito naman talaga, Jesus is the way talaga. Kahit si Buddha, hindi naman siya nagturo. Nanahimik lang si Buddha, di ba? Meditate lang siya ng meditate. Pero si Jesucristo, inako niya yung ating kasalanan. Pinasa niya, kaya nga hindi ka na kailangan pang mag-alay ng dugo kasi si Jesucristo na ang nag-alay ng dugo niya. Kaya yung mga ganyang klaseng ritual, hindi na ano yan, demonic na yan. At kung mataas ang paniniwala mo sa Panginoon, mataas ang vibration frequency mo, Libra, tandaan mo, hindi ka magagawa ng panggagayuma, pangkukulam, or kung ano man yung pagpapabalit na kung ano-anong mga negatibong gawain ng mga dark worker na manghuhula, mga albularyo. Hindi ka matatablan yan. And etong sinasabing magandang kasaganaan, magandang buhay na ibibigay sa'yo ng universe. Once na ang universe or ang Panginoon, ang Heavenly Father or si Jesus Christ, depende kung anong paniniwala mo sa universe. Once na nag-open sila ng door, walang sino man ang makakapagsara niyan. And once na ang universe nagsara ng door, walang sino man ang makakapag-open niyan. Ngayon, once na ang universe binigyan ka ng reward, ng gift, walang sino man ang makakaagaw niyan. Sa'yo lang yan, Libra. Walang iba. Okay? Kaya, ang gawin mo para matamo mo kung ano man ang hinahangad mo sa iyong love life, maging magkarelasyon, yung asawa mo, maging magkasundo kayo, stay positive. Pataasin mo ang iyong vibration frequency. Yan lang ang kailangan mong gawin. At kumonekta ka sa gabay mo para every time mabigyan ka nila ng clue, ng hint, lalo na kung hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, kung paano ka gagawa ng desisyon, paano ka gagawa ng aksyon. So yan lang, kahit sa mga kliyente ko, yan ang sinasabi ko. Kasi hindi ako nagre-reading dito sa YouTube channel ko, na yung parang, ganito kasi ang feeling ng ano mo, hindi. Maaring may time na ganun akong mag-reading, aalamin natin yung enerhiya ng person mo, pero mensahe ito ng angel number sa'yo, Libra. Sa'yo ito pinapadala. Ikaw ang binibigyan ng mensahe dito, ng gabay mo, ng universe. At maliwanag na sinasabi ng universe na bibigyan ka ng biyaya, ng blessings. Bibigyan ka dito, recognition and reward. Maaaring wisdom, bibigyan ka nila ng wisdom, strong intuition, para malaman mo kung ano ang katotohanan na nagaganap sa buhay mo. Marami silang, kaya ang kailangan mo lang gawin, iwasan mo, alisin mo yung takot mo. Yung takot mo pag-aalala, yung overthinking. Diyan ka nababalisa. And kung nagdadasal ka, then continue mo yung pagdarasal. Okay? Dahil malaki ang tulong na may ibibigay yan. Hindi ko alam kung anong religion ang meron ka. Pero sa pagtatapos ng ating baraha Libra, walang duda na merong reward sa'yo, merong gift, merong abundance na darating sa'yo. Pero yun nga lang, ang kailangan mo na maging open ka para matamo mo to. Okay? May kailangan ka mga baguhin, yung mga negative side mo, kailangan mong baguhin yan. Kaya kailangan, alisin mo na yung takot mo, yung sobrang pag-aalala. Okay, Libra? So hanggang dito na lang ha. Congratulations at maraming salamat sa like, share, comment at sa oras na inilaan mo. Namaste po. Bye-bye.